So good day ulit sa inyo guys. Welcome back dito sa ating part 2 ng ating episode kung paano mag-trade dito sa meme coins natin. Ayan. So para makapag-trade tayo, tuturo ko muna yung mga basic na requirements. Hindi kasi basta-basta pwedeng gamitin yung halimbawa, MetaMask lang yung gamit mo na account. 'Di ba? Yun kasi yung pinakauna nating natutunan sa crypto trading natin, yung mag-download ng MetaMask. Pero para makapag-trade ka sa biggest platform, which is Solana para sa mga meme coins natin, kailangan mo ng Solana capable wallet. So hindi ka pwedeng bumili itong mga coins na to na nakikita natin sa DEX screener natin na directly doon sa MetaMask wallet natin. So i-walk through ko kayo doon sa pinaka-minimum na basic requirements natin. So ngayon, ina-assume ko marunong ka na maglagay ng funds doon sa MetaMask. Pero pag hindi, gagawa pa rin tayo ng mga basic na shorts or YouTube videos para alam mo kung paano siya gamitin. Okay? So pag-usapan natin kung paano mag-trade. Ano yung basic requirements para makapag-trade ng Solana meme coins. So welcome back guys nga dito sa channel natin. So bago ulit natin pasadahan yung procedures natin as usual, please don't forget to subscribe po dito sa ating Flavi Trader na Crypto Auto channel para updated ka sa mga play-to-earn games, or yung ginagawa natin ngayon is yung in-introduce natin yung ating mga viewers kung paano mag-trade ng mga meme coins natin. So, okay. So, punta tayo doon sa paano tayo makapag-trade. So, di ba, alam mo na kung paano tumingin ng mga meme coins based doon sa part 1 na video natin sa iba't ibang network. So, kung hindi pa alam, okay. So, shortcut lang. Punta ka sa dexscreener.com and punta ka dito sa bandang baba lang, scroll mo lang, at then mamimili ka ng network na gusto mong mag-trade. So, ang ginagamit ko ngayon, pinaka-common, last time si Tron ang gamit ko Pero medyo kokonti na lang yung mga meme coins doon. Ang pinakamarami talaga is dito sa Solana network. So, click mo yung Solana, pero dito sa Solana, kung mapapansin mo, may iba't ibang platform kung saan ka pwedeng mag-trade. Sa Pump.fan, yung pinaka nagki-create ng mga tokens, Meteora, PumpSwap, pwede kang mag-swap ng tokens, Orca, at saka si Raydium. So, yung ginagamit ko is si Raydium. So, pwede nyo explore later on yung ibang options. So, click mo si Raydium, and then, i-screen natin yung mga Raydium related na meme coins. So, pwede mo i-select kung sino yung trending sa 5 minutes, sa 1 hour, 6 hours, or 24 hours. So, dyan mo mai-screen out sino yung mga top notchers. So, may mga criteria, selection tayo na dapat alam kahit paano para maiwasan mo yung mga rug pulls. Hindi mo naman totally maiwasan, pero at least siguro mga 90% may screen out mo na sila. So, may chance pa rin na magka-rug pull yung mga meme coins natin. Kasi nga, gaya na sabi ko sa inyo doon sa unang video natin, so, kukunti lang naman yung talagang nagtitrending na hanggang ngayon is nandun pa. Sina Dogecoin, Shiba Coin, at saka si Pepe Coin lang. Yung mga dog with hat. Ayan. So, yun yung mga bago na nakapasok. Pero sa dami nga neto, kukunti lang yung nakakalusot doon. Pero, ang goal lang naman natin is mag-trade. So, pag nagtitrade ka, hindi naman necessary na antay muna mag-to the moon yung cryptos natin. So, kumita lang tayo sa kanya ng 20%, 10%, 30%, 50%. Okay na tayo. So, dapat may goal ka para meron ka limit sa trading. Kung hindi, bibili ka, hayaan mo siyang umakyat. Pero, at the end of the day, sabi ko nga sa inyo, kukunti lang yung nakaka-survive na meme coins. Pero, yung mga spike na nakikita mo dito, from the last 24 hours, makikita mo dito, so may mga nag-shoot ng 2,000%, 700, 400, 200%. So, okay na rin yan, di ba? Kapag nasakyan mo yung mga galawan na ganyan. Okay. So, balik ako dun sa instruction natin. So, para makapag-trade ka dyan, kailangan mo na Raydium network. So, eto, meron akong Raydium dito. Pakita ko sa inyo. Yan, close ko muna yung account. So, Raydium.io, yung pinaka-main na website. So, para magamit ko to, halimbawa, meron ako na select na token, halimbawa si Yi.
So, punta tayo dito. Paano ko na-select si Yi? Punta ka dito. From the last 6 hours, si Yi yung isa sa mga top na trending na meme coins. So, kaya sinelect ko siya. So, tinignan ko yung chart niya. So, medyo may konting uptrend. So, pwede tayong sumabay sa trend. So, ganyan lang. So, pwedeng 5 minutes chart, tignan mo siya, o 15 minutes. So, depende na sa'yo sa trading. Yung nakasanayan mo. So, pwedeng sa 1 hour. Tumitingin ako sa mga 5 minutes, 15, 1 hour, and day chart para makita mo din yung kung uptrend ba talaga yung tokens natin. Okay. So, yun lang yung mga basic. Tapos, pag nakita mo yung trend, di ba, gusto mo nang bumili, so, kailangan kong i-connect si Raydium. Ngayon, yung Yi na token, pwede mong kuhanin ang mahalaga sa kanya is yung contract address. So, punta ka dito sa bandang kanan. So, meron siyang, Yi. So, ito yung, may mga description yan eh. So, pwede mong tignan later on kung ano ba yung meron sa token na yan. Meron ba siyang community. Mas maganda kasi yung merong community. Kasi sila yung nagtutuloy na umaakyat yung prices. So, later on. Tapos, pag okay ka na dyan, copy mo yung contract address. Ito yung pinaka-gitna. Copy mo lang yan. And then, punta ka dito sa Raydium. So, meron ako dito. Pero ilalagay ko lang dito. Kung wala pa, ipipaste ko yung contract address. And then, i-add ko yung token. Ayan. Meron ako kasi. Kaya nandyan na siya. So, mapapasin mo dito, pwede mong i-refresh to. So, yung makikita mo sa Raydium, may chart. Plus, ito yung palitan. So, pinapalit mo yung, halimbawa, si Sol Network. Meron ako Sol token, pinapalit ko dun sa ito meme na token. Kasi hindi mo rin pwedeng direkta na mabili yan. So, kailangan i-swap mo yung major na cryptos kagaya ni Sol. Sol Network kasi itong yung gamit natin. And then, pag gusto mong ibenta, halimbawa, kumita na siya. Kumita na rin tayo dito kasi binili ko siya is mga around dito, sa area na to. Rather dito sa bandang kanan. And then, meron na tayong 20% na current gain sa kanya. So, yung 0.8 na Sol token ko is naging 1.07. So, 0.27 na yung gain niya. Magkano ba yung 0.27 na Sol is nasa 35 USD na yung kita ng token ko. So, actually, kung hindi ka naman masyadong greedy, yung $35 is halos 2,000 pesos na yan. So, okay na. Di ba? Minsan kasi pwede rin naman kung gusto mo maging greedy, pero yun lang, mas malaki yung risk mo na hindi kumita. Yun lang yung observation ka. Kapag nag-expect ka ng mga 1,000%, 2,000%, mas malaki yung chance na hindi ka manalo dito sa trading. Pero kung ang target mo lang sa kanya is 10 to 50% na galawan, ayun, malaki yung chance na kumita ka sa kanya. Kasi tignan mo yung galaw niya, sobrang galaw. Kung sa tuktok ka nakabili, tapos bigla siya nag-drop ng 50%, panic selling ka na ngayon. Tapos mamaya biglang babalik yung trend niya. So, kailangan i-strategize mo na. So, sa ibang video na lang natin. Okay. So, balik tayo. So, ngayon, pwede ko na siyang i-swap. Meron siyang swap dito. So, pag clinic ko yung swap, okay, so matitrigger yung MetaMask ko. Nakakonect na si MetaMask, di ba? So, ngayon, pwede ko siyang i-accept or i-reject. So, i-reject ko muna kasi hindi ko pa naman ibibenta. Okay? So, yun, rejected siya. Okay? So, mamaya, meron din tayong isang video about sa actual na buying sa kanya para makita nyo. Ngayon, hindi ko pwedeng direkta na i-connect si MetaMask dito kay Raydium. Kasi si MetaMask, si Ethereum network to eh. So, ibang token din si di ba? Si Ethereum natin. So, para ma-connect ko siya, kailangan ko yung snaps na tinatawag nila. Parang bridge between Raydium at saka yung MetaMask natin. So, yung MetaMask kasi natin, kailangan mo i-connect dito sa Solana wallet. Ito yung kailangan ko na connection para i-accept ni Raydium. So, after nyan, pag nag-connect siya, magkakaroon ako ng Solana wallet address. So, kung meron kang Binance, pwede mo lagyan ng Sol to.
o si MetaMask, meron kang Sol doon, pwede mong i-funds dito para maipalit ko ng dito sa Raydium. So, kailangan kasi mag-connect eh. So, yun yung pinaka-bridge natin kay Raydium at saka dito sa MetaMask. Itong si Solana wallet. Ngayon, itong si Solana, paano ko siya ilalagay sa MetaMask? So, meron tayong video dyan. Ayan. So, balik tayo dito. Meron tayong, wala pa akong actual na video eh, pero eto, pwede nating panoorin. Explain ko na lang. So, kung meron kang MetaMask na, di ba, na-install mo na siya, buksan mo lang siya, and then yung 3 dots dito sa bandang taas sa kanan, expand mo yung view. Yun yung nakita nyo sa akin kanina sa wallet ko. Yan. So, pag na-expand mo na siya, ito ulit, yung 3 dots ulit sa taas, and then snaps. Kailangan mo yung Solana wallet snaps. Okay? So, wala pa siya dito, di ba, sa example natin. So, kailangan mong hanapin yon. So, meron siya dito nakalagay, Discover Snaps. Ayan. So, pag okay na yan, ito si Solana Wallet, ito yung i-install mo. So, i-click mo lang naman yan. Click lang, and then approve. And then, yun, diretso ka na, makaka-connect ka na sa kanya. Ayan. So, ito, pinapakita niya lang niya yung actual na pag-add sa MetaMask. Ayan. Okay? Hopefully, hindi na kayo nalilito ha. So, accept mo lang yan. Nung una, nalilito din ako. Pero, sige, sundan mo lang ng sundan. Hindi ka naman maliligaw. Kasi may instruction naman kung paano siya i-install. Okay? So, connect niya ulit. Okay? And then, basahin mo lang yon, install mo na siya. Ayan, install Solana Manage. Okay. So, basic na, na installation procedure. So, install Solana Wallet, confirm. Okay. Ayan. So, pag okay na, lalabas na yon. Yun na yung nakita nyo sa account ko, yung solarflare.com/metamask natin. Okay. So, putulin ko na to. Pwede nyo balikan tong video niya para makita nyo yung buong, ito yung pinaka-address niya. Type mo lang sa YouTube. Ayan. So, ngayon, nakakonect na siya. So, pwede na akong mag-trade niya. Basta may laman na yung MetaMask wallet mo na Sol. So, ito yung address yung ibibigay niya sa'yo. Okay? So, para ma-connect mo siya, halimbawa, hindi pa siya nakakonect. Okay. So, hindi siya nakakonect. So, i-log out natin para makita nyo. Halimbawa, wala pa. So, refresh ko siya. So, hindi pa nakakonect yung wallet, di ba? So, ito yung mga tokens kanina na nilalagay natin. So, wala akong connection. So, i-connect ko lang yung wallet ko. Okay? And then, select mo si MetaMask. Yan. So, pag okay na yan, continue. May lalabas dito, Solar Flare. Minimize mo lang. Huwag mo isasara yung window na yon. And then, connect mo siya. So, andito na yung account ko. Yan. So, may laman siya na 300 USD, and then isa lang yung token na tinitrade natin. Ayan. Minsan hindi updated yan. Hindi updated yung amount niyan. Ayan, 136 lang. Pero kanina nag-ano siya kasi, nag-update siya, 140 yung na-detect niya. So sa 1.06, di ba, meron tayong kita na 35.69 USD. So malit lang, syempre, kasi malit lang yung nilalagay ko sa kanya. Per trade is yung 0. Ang nilagay ko lang is 0.8 Sol lang. So, nasa $100 lang per trade. Kasi pag pwede ka rin naman maglagay ng malaki, pero syempre yung risk kasi. Pag biglang nag-sell off si crypto, lahat to magsi-sell off din siya. So, pag umakyat si crypto, lahat din to sasabay sa pagtaas niya. Okay? So, hopefully nakatulong sa iyo yung tutorial paano mag-start ng trading gamit yung ating Raydium network at saka si MetaMask dito sa Solana network natin, yung mga meme na coins. So kung may comment kayo may questions kayo, ilagay nyo sa comment section, sagutin ko siya. So meron pa tayong mga susunod na follow-up videos with regards sa trading sa meme coins. Okay, so yun lang. Maraming salamat. See you again sa ating next crypto vlog.